Senador Dante Marcoleta pumalag sa cheap fake video kaugnay ng pahayag sa Kalayaan Island Group na ipinost sa social media page ni Senate President Pro Tempore Senador Panfilo Lacson. Sinadya daw palabasin sa video na nais niyang isuko ang KIG. Gayong, nais lang niyang linawin ang sakop ng Exclusive Economic Zone. Mar Gabriel detalye. Cheap fakes. These are deceptively altered contents created through basic editing techniques. May appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted, reputations can be damaged, and truth itself can be compromised. Ganyan inilarawan ni Senator Dante Marcoleta ang edited video niya kaugnay sa pahayag sa Kalayaan Island Group na ipinost sa social media page ni Senate President Pro Tempore Senator Panfilo Lacson. Sa kanyang privilege speech, ipinakita ni Marcoleta sa plenaryo kung paano raw malisyosong inedit ang kanyang pahayag para palabasin na nais niyang isuko ang KIG, gayong nais niya lang linawin ang sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Patayan natin dito for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Makikita natin kung paano po nila pinaghalo-halo ang mga pahayag, Mr. President. Some words taken from page 22 of the TSN, the others were from page 28 at another from page 19. Sumulat raw siya kay Lacson ukol dito, pero mariin itong itinanggi ng senador at sinabi na wala siyang editorial control sa mga ipinopost na content sa kanyang page. This is a clear attempt to shift one's responsibility. So stated by our colleague in his letter. Sa batas at prinsipyo ng pamamahala, may tinatawag na command responsibility. Hindi maaaring maghugas ng kamay ang operator ng taxi or jeepney kapag nakasagasa ng kanyang driver sa ilalim ng batas at ng prinsipyo ng vicarious liability. Ang operator pa rin ang nananagot dahil siya ang nagmamay-ari ng prangkisa at namamahala ng mga sasakyan. Hindi raw tumigil sa pag-post ng splice video si Lacson matapos ihayag ni Marcoleta ang planong pagsasampa ng ethics complaint at tila may pangungutya pa raw sa panig ni Lacson sa pagsasabing hindi siya marunong mag-edit ng video. Ginoong Pangulo, kahit pa marunong akong mag-splice o mag-edit, kailanman ay hindi ko ituturo kung ito ay gagamitin sa kamalian na magdudulot ng kalituhan o kapahamakan sa aking kapwa. Ang sabi nga niya, ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. From his own words, his own slogan, his own political battle cry, let us walk the talk, Mr. President. Sabi ni Marcoleta, ang mga mapanirang video na ipinakakalat ni Lacson na sumisira sa kanyang reputasyon ay maituturing na paglabag sa Cybercrime Prevention Act. To the unending gray line. Mula sa PMA Code, Ginoong Pangulo, dalawa pa lang napaka-importanting tanong ang dapat masagot ng bawat kadete ng Philippine Military Academy. Una, do I intend to deceive? Pangalawa, do I intend to take undue advantage? If a cadet can answer no to both questions, he is not guilty of any honor violation. Ngunit kung hindi ka naman makakasagot ng hindi sa dalawang tanong na ito, wala kang karapatan upang matawag na marangal. Samantala sa kanyang social media post, ginamit ni Lacson ang kasabihang Chino na you cannot explain ice to a summer insect bilang tugon sa mga pahayag ni Marcoleta laban sa kanya. Sabi ni Lacson, pinili niyang wag nang sagutin ang paulit-ulit na akusasyon ni Marcoleta tungkol sa di umano'y splice video na kanya na ring itinanggi noon pa man. Mar Gabriel, para sa 100% balita. Dito na tayo sa kompleto, 100%.